nung may katawan. Pwede po bang mag-video? Tanong ni Jessa. Basta tapusin mo. Tugon ng tindera. Ang tindera, hindi na siya mukhang tao. Binuksan niya ang vlog footage. Pero lumalapot ang init ng hapon habang bumubulusok ang ingay ng traffic sa labas ng universidad. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, may isang lugar na tila hindi naapektuhan ng oras. Isang makipot na eskinita sa tabi ng underpass. Dito unang naramdaman ni Jessa ang kilabot sa batok. Tahimik. Masyadong tahimik. Naroon ang isang food cart. Hindi basta luma, kundi tila nahukay mula sa hukay ng lumang bangungot. Kalawangin may basag na gulong at may karatulang isinulat sa tila sariwang dugo. Sumubok ng kaakit-akit na street food challenge. Libre kung kaya mo. May pila ng mga estudyante. Hindi kumikibo, hindi gumagalaw, nakayuko, parang mga nilalang na nawalan ng kaluluwa. Sa likod ng kariton isang tindera, putlang-putla, waring walang buhay. Ang nangiti ay parang peke, nakapirmi na parang ginuhit. Hindi tinatamaan ng araw kahit maliwanag ang paligid. Para siyang aninong may katawan. Pwede po bang mag-video? Tanong ni Jessa. Nanginginig ang boses habang hawak ang kanyang kamera. Basta tapusin mo. Tugon ng tindera. Hindi nagmumula sa kanyang bibig ang boses, kundi parang sumisingaw mula sa hangin. Isa-isang inilapag sa harap ni Jessa ang mga putahe. Ang una, isang kwek-kwek na kulay abo. Tumigas sa kanyang bibig. May amoy ng bulok at kemikal. Sa kamera, mukhang normal. Pero sa dila niya parang may bumubulong sa bawat kagat. Balik ka. Gutom pa sila. Ang ikalawa, tukneneng na pulang itlog. Pero ang balot ay parang sinunog. Sa bawat kagat may pumutok. Mainit, malagkit. Parang dugo ng sariwang bangkay. Sa gitna ng pagnguya, may malamig na kamay na dumakma sa batok niya. Walang atrasan. Tapusin mo. At ang ikatlo, fishball na kulay bughaw. Nang kinagat niya parang nagyelo ang oras. Nawala ang lahat ng tunog. Nang lingunin niya ang pila, lahat ay nakatingin sa kanya. Walang mga mata, puro ngiti lang. At nang nilunok niya, nagdilim ang paligid. Pagbalik ng liwanag, mas matingkad ang lahat. Mas matalim ang bawat anino. At ang tindera, hindi na siya mukhang tao. Ang balat ay parang papel na pinilas-pilas. Nakangiti pa rin. Pag-uwi ni Jessa, wala siyang gana. Hindi gutom. Hindi rin busog. Parang may butas sa loob niya. Binuksan niya ang vlog footage. Pero hindi iyon ang inasahan niya. Hindi kwek-kwek ang kinain niya, kundi mga hilaw na mata nagpipiglas pa. Ang fishball, hindi yun pagkain. Mukhang pinagdikit-dikit ng ngipin. Sa background, naroon pa rin ang mga estudyante. Nakangiti. Tinititigan siya. Sinubukan niyang burahin. Walang epekto. Kahit i-format ang SD card, muling lumilitaw ang file. Mas mahaba, sa dulo, may bagong eksena. Si Jessa, nakatayo sa likod ng kariton. Suot ang damit ng tindera.
Nakangiti ng hindi kumukurap. 3 araw ang lumipas. Hindi siya makatulog. Laging nauuhaw. Hindi sa tubig, kundi sa mantika. Tinikman niya ang cooking oil. Tila langit sa kanyang dila. Kahit sumusuka siya, muli niyang nilulon. Sa bawat tikim, mas tumitindi ang uhaw. Bumalik siya sa eskinita. Wala na ang cart. Pero naroon ang isang matandang lalaking dati nasa pila. Huli na. Nakatikim ka na. Bulong nito. Isa ka na sa amin. Inabot nito ang karatula. Kalawangin. Basa ng malapot na likido. Ikaw na ang susunod. Diba gusto mo ng views? 2 linggo ang lumipas. Isang bagong vlogger ang sumikat sa social media. Maganda ang kuha. Cinematic ang angles, kakaiba raw ang lasa ng street food. Marami ang bumalik sa eskinita. Walang nagtatanong. Walang pumapansin kahit iba na ang lasa. Kahit parang may nakatitig sa bawat kagat nila. At ang tindera, hindi kumukurap, hindi humihinga. Pangalan niya ay Jessa. At sa kanyang harapan, ang karatula. Sumubok ng kaakit-akit na street food challenge. Libre kung kaya mo.